sobrang hilo or lutang kayo, masakit talaga yung ulo nyo. So masakit ang ulo pag sobrang stress, sobrang pag-iisip. Mamanhid itong batok ninyo ito. Iniisip muna para kang mababaliw. Sintomas ng sobrang stress. Mayroon po akong 8 na mga sintomas ng sobrang stress. Kasi ito, paliwanag ko po sa inyo, parang may pagkakahawig po kasi ito sa disorder, sa mga anxiety disorder, mga ganun. Pero ito naman, kadalasan, pag stress ka, ang mga nararamdaman mo, karamihan, nasa taas, nasa bandang ulo, hanggang dito sa balikat. Yan. Bali, number 1 po dyan, masakit talaga yung ulo nyo. So masakit ang ulo pag sobrang stress, sobrang pag-iisip, sobrang pag-aalala po kasi yan. Kaya sumasakit ang ulo. At saka yung pangalawa po, sobrang hilo or lutang kayo. Hindi ka makapag-focus sa mga iniisip mo dahil nahihilo ka, parang na-out balance, parang nasusubsob, parang ganun din po yun sa anxiety disorder. Para kang yung parang nawawala ka sa tamang pag-iisip, mga ganun. Kaya ka nahihilo. Tapos yung parang imbalance ka, kaya ka nahihilo. Kasama po yan sa sobrang stress. Saka yung pangatlo natin, mainit po yung ulo nyo o naging magagalitin. Konting dahilan nagagalit ka, mga ganun. Mahirap talaga pag stress kasi mainit talaga ang ulo. Kasama po yun sa mga sintomas niyan. Yung pang-apat naman po, yung parang pansin nyo, namamanhid itong batok ninyo ito. Stress po yan. Sobrang stress yan. Akala mo, parang high blood ka, mga ganun. Kaya parang namamanhid po yung batok. Kasama po talaga yan. Pang-5 po natin, yung wala kang gana sa lahat. Sa mga ginagawa mo, kahit sa pagkain, wala kang gana. Kung ano man ang mga gagawin dyan, yung parang hindi ka komportable sa sarili mo. Wala kang kagana-gana. Unang-una sa pagkain, parang wala kang gana kumain kasi stress. Kasama po yun sa mga sintomas niya. Yung pang-6 po, yung parang iniisip mo na parang kang mababaliw. Yung iniisip mo na, yung parang nabablangko, gano'n, nababaliw, parang mababaliw ka, mga ganon. Yung parang nawawala yung iniisip mo, mga ganon. Kasama po talaga yan sa sobrang stress. Kaya ipapaliwanag ko sa inyo maya kung bakit kayo nagkakaganon. Pang-7 po natin yung parang feeling mo, parang akala mo, high blood ka. Kasi di ba nga naman, pag masakit kasi yung batok mo, tapos masakit ang ulo, tapos nahihilo, hindi feeling mo yan, parang high blood ka, yung parang kang may stroke, mga ganon. Yan ang feeling high blood, yung parang atakihin ka. Kasi yun ang napipil mo talaga. Ito po yung pang-8. Masakit yung buong kalamnan, masakit yung katawan. Yung parang kang walang lakas, yung hanggang balikat mo parang walang lakas. Hindi mo to yung walang lakas na yung mga mo, yung mga braso. Tapos hindi ito nabiro niya yung dito sa may likod, parang masakit. Yung simula dito sa may batok, masakit yan. Yan talaga ang ng stress. Kasama po talaga yan sa stress. Yan po yung 8 na napagdaanan ko dahil sa sobrang stress hanggang sa nagka-anxiety, hanggang sa nag-disorder, hanggang sa marami nang nararamdaman, sobra-sobra pa. Kasi pag disorder, halos lahat-lahat na kung anong maiisip mo, kung anong mangyayari sa'yo. Pag naisip mo yun, talagang lalabas yung mga sintomas. Ganun kasi pag anxiety disorder na. Pero itong topic pa lang natin, sa stress pa lang ito. Kaya yun ang mga pinagmulan. Kasi sobrang kaiisip mo, sobrang pag-alala mo. Ikaw ba naman, unang-una kasi dyan yung pinag-aalala mo, yung sa sobrang mong mga nararamdaman, masyado mong, parang doon ka lang nakapokus. Kaya nagkakaganoon. Kaya yung mga sintomas na yan lumalabas dahil sa sobrang pag-iisip talaga. Nag-aalala ka kasi. Yun yan ang mga pinagmumula ng stress. Pero napakadali lang pala niyan. Siyempre naman, kontrolin mo talaga ang sarili mo para mawala siya. Kasi pag binigyan mo kasi ng reaction, binigyan mo siya ng atensyon, doon talaga lalabas ang lahat-lahat. Kaya ang stress, hindi ko naman sinasabing delikado kasi ang mga sintomas niyan mahirap din talaga. Pero mas maganda na wag na lang mangyari sana sa inyo. Huwag na lang mangyari sa atin, mga ganun ba. Ako napagdaanan ko yan. Normal naman talaga may stress yung tao. Kasama sa buhay ng isang tao yan. Ang topic natin mga sintomas. Tapos kasi kasama na rin yan yung parang anxiety na talaga. Yun pa rin yung marami po ako mga videos dyan na makakatulong po sa inyo. Panoorin nyo na lang po. Libre naman po yan. Sana makatulong tong video nito. Huwag kayong mag-alala. Walang mangyayari sa inyo. Kung ako sa sobrang stress ko dati na di-depressed pa, ka-anxiety disorder pa, pero wala naman nangyari sa akin. Diba malakas Kuya James?
naglalaro kami lagi, di ba? Nagagawa ko na lahat ng gusto ko. Sa mga baser ko, meron tayong mga baser na mababasa. Ayan, sige, subukan niyo Kuya James, makipaglaro pero sa akin. Kung gusto niyo makipag-inuman, go ako sa inyo para malaman natin talaga kung or maniwala kayo na wala na akong ibang nararamdaman. Siyempre, ang takot, nandiyan na talaga yun. Natatakot rin talaga ako minsan. O nagugulat, kinakabahan. Yun lang yun. Normal na talaga yun sa tao. Pero sabihin natin na yung mga disorder ko dati na sobrang hilo na yun, ano man, mga hirap sa paghinga, bali na wala na rin po yan.